Hello guys! For today's video, tayo po, ayan, nakikita nyo po ba ang ating buntis na aso? Si Bailey. So, nagle-labor na po ang ating buntis na aso. So, ngayon tayo po ay naghihintay na lang sa oras ng kanyang pag-anak. Bali, ano yan, planggana namin yan na malaki. Nilagay muna namin siya dyan para at least alam niya yung kung saan siya manganganak. So, nakikita niyo po ba yung kanyang paghinga? Yan, napakabilis. Isa po yan sa sign na siya ay manganganak na. Ang ating dog na buntis, kapag medyo heavily na ang kanyang panting, yan, isa yan sa sign. Tapos yung naninigas yung kanyang tiyan, isa rin yan sa sign. Bale, tigas na ng tigas yung kanyang tiyan, kaya tapos panay siya, aligaga siya sa pagpunta kung saan-saan, sa garahe, sa likod ng bahay. So mapapansin nyo, hindi na siya mapakali. So oras na lang po ang ating hinihintay para siya ay manganganak na. So ito na po ang ating kumadrona journey. So ayan na po si Bailey. Bali, ano na po yan. Tinanggal ko po yung tinanggal ko na lang yung planggana kasi nababangga yung tiyan niya. So, yan, nilatagan ko na lang siya dyan ng mga damit nga na nilaban ko, yung mga damit na pangsapin niya. So, para mas komportable siyang makagalaw. Kasi sa planggana parang hirap na hirap siya. Tapos every time na pupunta siya doon, bumabangga yung tiyan niya. So, out na ang planggana. So, sa sahig na lang po kami magpapaanak at mas makakakilos ng maayos. So, ayan na po si Bailey. Talagang makikita mo na talaga ang tigas ng tiyan niya. Yan po ay nasa bandang 7:30 na po yan ng gabi. So, nag-start na po siya mag-labor niyan. Pinapasok ko na siya ng bahay kasi panay ang takbo niya sa labas, na parang napupupo or naiihi, wala namang lumalabas. So, sabi ko baka sunod niyan, tuta na ang lalabas. So, ayan na, nag-iiri-iri na siya dyan. So, ayan na ang simula ng kanyang panganganak. So, naka-ready na yung mga gamit natin, katulad nga ng ginawa natin, syempre, para dumating man yung araw na ito, talaga namang hindi tayo matataranta ng bonggang-bongga. So, kalma-kalma na lang tayo. Pero although kahit papano nagpapanik pa rin, syempre first time ko po itong ginawa sa tanang buhay ko. Hindi ko inaisip na magiging ako'y kumadrona ng aming alaga. Dahil alam ko nga, dahil ang target nga namin is wag silang ipabreed. Kaso may aksidenteng naganap. Kaya ito na ang ating journey ng pagiging kumadrona ng aso. So, kaya naman nila manganak mag-isa, pero sometimes may mga mama dog na hindi kayang magpaanak ng sarili nila. So, kailangan i-assist talaga. Pag hindi mo sila in-assist, may mga possibilities na ma-stuck yung anak nila sa kanilang pempem. So, andyan tayo mga fur parent para i-assist sila na mailabas nila ng maayos ang kanilang mga babies. So, ayan ang ginagawa natin. Hinihimas-himas natin siya. Ang sabi, kailangan daw i-monitor din yung temperature. Pero ako hindi ko na yun ginawa. Kasi nakita ko naman na yung mga signs na manganganak na siya. So, naghihintay na lang kami ng oras. Yan, hinihimas-himas ko siya dyan dahil para makatulong na ma-relax yung kanyang tiyan para kahit papaano hindi siya ma-stress masyado at magawa niya yung dapat niyang gawin sa kanyang panganganak. So, parang ini-encourage mo lang siya na wag siyang matakot dahil dito lang tayo. Sasamahan natin siya all the way. Hindi natin siya pababayaan. So, parang i-comfort mo lang siya.
Yan, ganyan. Parang sa tao lang, 'di ba? Pag nanganganak, kailangan nandun ka sa tabi nung ano mo, halimbawa, asawa mong babae, 'di ba? Kailangan ikino-comfort mo siya para kahit papaano, hindi siya ganun ka-stress. So, magagawa niya yung dapat niyang gawin ng maayos, 'di ba? At hindi niya nafe-feel alone. So, parang ganun din po sa ating mga fur parent. Kailangan iparamdam natin sa kanila na everything is gonna be fine. 'Di ba? Just ano lang, trust the process. Yes. Sa experience kong ito, na ang masasabi ko lang ay napakasaya. Oo, although may hirap kasi nga talagang ilang araw na rin akong puyat. Kasi nag-aalala ko, sinisilip-silip ko siya every time. Kasi nga baka manganak, hindi niya alam, madaganan niya yung baby. So talagang kailangan mo siyang i-monitor pagka alam mo na malapit na ang kanyang panganganak. So bale, napakalaking bagay ng YouTube. Lahat ng mga tutorial. Talaga nga na mga ang dami kong natutunan. So, napaka-helpful ng mga tips na natututunan natin sa YouTube. Kaya naman nagkaroon tayo ng knowledge para sa katuparan ang ating panganganak journey. So, ayan na nga. Time-lapse na namin kasi nga para medyo bumilis ang sitwasyon. So, ayan. After 1 hour, ayan na. Mukhang may lalabas na. 'Di ba 7:30 siya nag-start mag-labor. After 1 hour, mga 8:30 na yan. So, may lumabas na puppy. At ang nakakagulat pa nun, magkasunod. Bale, after 1 minute, may lumabas agad. So, sa isang parang magkasunod lang yung dalawang puppies. So, bali 8:30, no? So, kaso, meron pa siyang paunti-unting pupo na lumalabas. Bago pala yan, nagpupo muna siya ng marami na malambot na ang pupo. So, ayan na. May lumabas na yata. Ayan na, lumabas na nga ang unang baby. Ang unang puppies ni Bailey. Puppy lang para, isa pa lang eh. So, yan yung unang puppy niya. At binutas ko na po yung yung pinakabalot. Tapos, hindi ko siya hinila yung pinaka-placenta. Parang hinihintay ko lang siyang kusang lumabas. So, kusa naman siyang lumabas. After nun lumabas, yun na nga, pinakain kay Bailey. Yung pinag-unanan. So, kailangan daw pakain para daw, parang yun yung pinaka-energy nila. Para sila ay malakas pa rin. So, ayan, meron na akong tissue. Tissue na lang ang pinantuyo. Kasi parang mas madali siyang matutuyo pag tissue. Tapos, yun na nga, sinipsip na nasal aspirator. Yan, pangalawa na agad. So, nakadalawa na agad na puppies magkasunod. Parang after 1 minute na lumabas na yung pangalawa. So, nakakagulat. Sabi ko, kala ko matagal. Kala ko every 30 minutes. So, nagulantang kami. Buti na lang, andyan si ate, saka si Gwen, yung bunso. So, may mga assistant ako, kaya medyo mas naging madali ang sitwasyon. Oo, dahil may mga anak ako na tumulong sa akin. Kasi siguro kung ako lang, kaya naman, kanya lang medyo mahirapan ako. So, yan. At least may mga assistant ako. May tagabigay ako ng tissue. May tagabigay ako ng tali. Yung pang tali sa pusod. So, yan. Yung mga natutunan ko yan sa YouTube. Yung mga tutorial na yan kung paano gugupitin yung pusod. So, kung paano itatali. So, bali nung tinali ko siya, parang lahat ng tali na ginamit ko sa pusod, kinain ni Bailey. So, yung mga sumunod na puppies, hindi ko na siya tinali. Ginupitan ko na lang siya ng mga 1 inch from pusod. Oo, kasi nga, nakakain ni Bailey yung tali. So, yung tali na yun parang makapal, parang polyester yun eh. Yung
tali sa dog food. Yung ginagamit na pang seal sa mga dog food nila. Yon, nilaban ko lang yun. So, baka ako hindi siya matunawan, kaya hindi ko na lang tinali kasi kinakain lang din naman niya. So, yun. Kinat ko na lang ng 1 inch from pusod ng puppies. So, hindi ko napakita ng malapitan yung mga nangyayari. At least nakikita nyo lang na may lumalabas. Yan, pangatlo na yan. So, yung pangatlo na yan, after 15 minutes na yan siya lumabas. So, medyo matagal, 'di ba? Ang sabi kasi mabilis pa rin kasi sabi 30 minutes daw eh. So, after 15 minutes siya lumabas, so mabilis pa rin, 'di ba? Ang interval kasi 30 to 2 hours ang mga labas. So, si Bailey ang bilis. So, yan, pangatlong puppies na. So, nakakatuwa at hindi naman nahirapan. So, pero meron siyang isang puppy na lumabas. Ewan ko kung pang ilan yun. Hindi ko na natandaan kasi puyat-puyat na kami. Wala nang balot. Tapos yung placenta or inunan, naiwan. So, kasi sa sobrang taranta ko, hinila ko yung 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 puppy. Naiwan tuloy yung placenta. So, huwag nating hilahin. Hayaan natin kusang lumabas. So, ayan. Yung pang-apat na po yan. So, after 14 minutes naman, yun, lumabas na yung pang-apat. Diba ang bilis? So, merong lang, almost 15 differences lang. So, talagang magaling si Bailey. Magaling siya manganak. Tapos, after every panganak, talagang tinatanggal niya agad yung yung placenta, kinakain niya agad, kinakagat niya. Tapos nililinis niya agad yung anak niya. Ewan ko kung nanganak na to si Bailey. Parang alam na niya yung gagawin niya eh. Hindi lang namin naitanong sa kanyang amo na yung dati niyang amo. Pag may time, tatanong namin para alam namin kung nanganak na ba. Kasi ang galing eh, marunong eh. So, ayan, pang-apat na po yan. Kailangan nating sipsipin gamit ang nasal aspirator para makahinga na maayos. Tapos yung bibig, yun, sipsipin din ang nasal aspirator. Tapos tuyuin maigi para kailangan na tuyong-tuyo siya, hindi siya lamigin. So, yung time na napakainit. Buti na lang at mainit yung time na yan. Dahil kung malamig, syempre lalamigin yung mga bagong panganak na puppies. So every may lalabas, pinapadedi muna namin sa kanya. Kasi nag-iiyakan na. So nakita ko rin sa YouTube yun. Every time, habang wala pang lumalabas, pwede mong padedein muna yung mga nakalabas na puppies. So yan, para kahit papano, makakuha na sila ng colostrum. Yung unang milk ng mama dog. So, yun yung kanilang magiging protection sa kanilang katawan. Kasi may mga yun eh, mga bacteria na talagang nakakatulong sa kanila para maging support sa kanilang immune system. Yes, yung mga first milk ni mama dog. So, yan. So, nakaapat na po tayo. Akala po namin 4 lang kasi medyo bumagal na yung last 2. Oo, so kaya akala namin, ang expected din namin baka 4 lang. Yun pala 6 pala yung kanyang anakin. So medyo nagulat kaming lahat. At lahat naman po sila ay healthy talaga. Ang kukulit nila. So, ayan, habang wala pa yung pang-5, yan, dede muna sila. Parang multitasking, yan, para syempre, 'di ba, medyo malayo na rin naman ng interval. Tapos, nag-iiyakan yung mga puppies. Yan, magdede muna sila. Pero habang dumidede yung mga puppies, panay ang contract ng kanyang tiyan. Tapos parang iri siya ng iri. So nagmumultitasking din si Bailey. Bukod sa umiiri na siya, nanganganak, nagpapadede pa siya.
So, ang galing, di ba? So, nakakatuwa talaga ang journey ito at masyadong masaya. Ito ay journey talaga na nakakatuwang ma-experience. Oo. So, at least kung ikaw ay may balak na mag-breed, so baka makatulong ito sa iyo, itong bidyong ito. So, ayan, tinanggal na naman namin yung mga puppies. Kasi nga may palabas na naman na isa pa. Parang palabas na yung pang-5. Oo, kasi pagka minsan biglang tumatayo si Bailey. Baka maapakan niya yung mga puppies. So si Bailey, lang din, chill-chill lang din siya. Although medyo minsan natataranta siya. Parang nagmamadali siyang butasin agad yung yung balot ng puppies. Medyo kinokontrol lang din namin kasi baka masagad yung kagat niya ng pusod. Kaya kailangan kabisado nyo rin yung dog nyo para maawat nyo siya pagka kailangan siyang awatin. So bali si Bailey napakabait naman itong dog na to kaya handaling i-handle. Kilalang kilala na rin namin. Kilalang kilala rin naman niya kami. Kaya parang nag-trust din siya all the way. So yan, pang na yan, pang 5. Medyo tumagal. Siguro after 26 minutes yung pang 5 niya. So, yun lang. Kapag may balak tayong mag-breed, kailangan mag-umpisa na tayo na mag-research. Para dumating man yung time na yon, hindi po tayo walang alam. At least alam natin yung ating gagawin. Siyempre, sa dami ba naman ang mapapanood mong video about panganganak, siyempre kahit papaano, magkakaroon ka na talaga ng idea kung ano yung gagawin mo that time. Di ba? So, hindi ka yung tipo na mag-aalala na baka may mali kang gawin. Kasi nga inaral mo. So, yan yung hinihintay na natin yung pang 5. Kung ang pag-uusapan ay puyatan, talaga namang mapapalaban ka ng puyatan kapag ito na ang pagka nandito ka na sa ganitong sitwasyon. So, ayan si ate ngayon ang nagbantay dyan kasi parang may kinuha ako. Siya na muna pinagbantay ko kay Bailey. Pero sandali lang naman siya nagbantay dyan. Sila yung nag-a-assist sa akin pag pinapalabas na yung puppies sa kanyang pempem. So, napakalaking bagay na nandyan sila. Tuwan-tuwa nga ako kahit papaano, 'di ba? Ang dami kong assistant, 2 yan. So, pinaka-banding na rin namin yan. Oras na yan. Saya-saya ko kahit papaano. 'Di ba? Nakita rin nila, na-witness din nila yung journey na yan ni Bailey. Yung kanyang giving birth journey. So, tuwang-tuwa sila na nakikita, yun nga, yung paglabas ng puppies, 'di ba? Kahit sino naman, 'di ba? Lalo kung dog lover ka talaga, syempre. Masarap sa pakiramdam na yan, nandiyan ka sa tabi ng dog mo habang sila ay may pinagdadaan ng ganyang sitwasyon. So, kasama ka sa journey nila. Ang saya-saya. So, magbabawi ka na lang ng tulog after nyan, syempre. 'Di ba? So, all in all, madali lang, napakadali lang naman. Importante lang may knowledge ka talaga. Oo. Bago pa man dumating yung time na yon, kailangan alam mo na yung gagawin mo. Para hindi ka na mahirapan. 'Di ba? Yan, ganyan lang. Hihimas-himasin mo lang yung dog mo para nare-relief siya sa kanyang stress na nararanasan. So, yan, binalik ko na naman. Yung kanyang mga puppies kasi nga, medyo tumagal yung pang 5. Kaya habang naghihintay, yan. So, nilagyan din namin sila nung parang pinakapananda na
yung nilalagay sa leeg. Kanya lang, laging natatanggal. So, hindi na lang namin nilagay yun. At ano na lang, tinandaan na lang namin yung print. Oo, si Ate Gwen ang tagasulat ng mga print, ng kung anong oras lumabas. So, yan, magandang ano yan, magandang bonding ng family, di ba? Yung pagpapaanak ng dogs nyo, ng dog pala. So, ayan, nakita namin, medyo bandang huli, nahirapan na rin si Bailey. Parang exhausted na siya. Parang hinang-hina na. So, ayan na po yung mga puppies. Ang mga cute na puppies ni Bailey. Ayan. So, inayos lang natin. So, ayan. Inayos lang natin yung camera para makita yung mga puppies na lumabas na. Mukha silang daga. Yan, mga mukhang daga sila. Ang liliit nila. Pero malulusog sila. Bali, ano yan yung last 2 weeks niya. Before pala yung last 2 weeks, talagang nagmamalunggay na yan sila. So, sa tingin ko, nakatulong naman yung malunggay para maging healthy yung mga puppies. So, ayan, binibisita ni Bailey yung kanyang mga puppies. Nag-uumpisa na siyang maging ina. Panay na ang dila niya sa kanyang mga puppies. So, ayan, balik na naman kasi parang hindi pa rin yata lumabas dyan yung pang 5. So, yan, kasi nga, inabot na ng 26 minutes yung pang 5, tapos yung pang-6, mas matagal. 31 minutes bago lumabas. So, akala nga namin wala na kasi nga sa tagal. Yung pala may isa pa. So, yun. Talagang pupuyatin kayo ng ganitong sitwasyon. Sabi ko nga kay Bailey, manganak na siya kasi mga alas 8. Kasi baka abutin kami ng madaling araw. Sabi ko tulog na tayo noon, kaya manganak ka na ngayon. So yun, sumunod naman siya. Nanganak nga siya. Parang naiintindihan niya kami na ilang araw na kaming puyat. So ganon, siguro parang ang sabi kasi ng vet na pina-follow ko sa YouTube, pagdating ng 56th day niya, kailangan, muna siya, mag-umpisa ka na mag-monitor. So, bali, ang niya, 57th day siya nag-start mag-labor. So, ayan na. Lumabas na ang isa. So, lumabas na nga ba? Hindi, sinisilip ko pa lang. Parang meron siyang gustong ilabas. Lumalabas-labas uli yung ayun na, lumabas na nga. So, ayan na. Tinanggal ko uli yung lalabas na pala. Tinanggal ko uli muna yung mga puppies. So, parang mabilis lang ang ang nangyayari dyan kasi nga naka-time-lapse. Oo. So, yan. Pang 5. So, kung sakali man kayo ay tayo po ay magbe-breed yan kahit papaano, makatulong sana ang video na ito para kayo ay hindi mataranta, magulantang sa inyong pagpapaanak journey. So, lang naman, talagang tiyaga lang. Although, nakakatakot, nakaka-nervyos kasi nga, first time. Pero basta may knowledge ka, wala kang dapat ipag-alala. So, yung medyo madiriin, I suggest na magsuot kayo ng gloves. Pero ako, hindi na ako nag-gloves kasi nga, mas gusto ko ring direktang mahawakan yung mga puppies para mas mabilis. Kasi minsan pag naka-gloves ka, mahirap igalaw ang kamay. So, ayan, tumayo na si Bailey niyan. Parang yung posisyon na napupupo. So, aalalayan, baka kasi mahulog at mahulog sa sahig. So, kaya kailangan naka-monitor. Kaya kailangan may mga sapin para hindi naman direktang mauntog sa sahig, di ba?
Kailangan talagang supervise mo talaga. Yan, pang-5. Yan yung kanyang pang-5 na puppies. So, ganun lang, tutuyuin mo lang. Kailangan marami kang tissue. Yan, sipsipin yung ilong, yung bibig. Pagka nakakahinga na, yan, tuyuin mo naman. Kailangan iiyak siya. Yan, ganyanin mo. Hagurin mo ng hagurin yung likod hanggang sa maririnig mo siyang umiyak. Pwede hagurin mo yung likod, hagurin mo yung dibdib nung puppies. Alin doon, kung saan siya mas iiyak. Pero yung nakita ko kasi sa YouTube, mas hinahagod niya yung nakapadapa yung puppies sa hands mo. Yun. Tapos hagurin mo yung likod para umiyak ng yun. Kasi pag umiyak na, okay na yun. Pwede mo na siyang ilagay dun sa lagyanan niya, lalo kung natuyo mo na siya ng maayos. Importante na matuyo mo siyang maayos, syempre, para hindi siya lamigin. So, kung nagpapaanak kayo ng aso, wag nyo i-expose sa malakas na hangin. Yung lang, saktong hangin lang. Para hindi agad lalamigin yung mga puppies. Wag nyo rin ilagay sa aircon kasi hindi yun maganda. Bali, lang, yung room temperature lang na may magandang ventilation. Kasi nga, kahit pa paano makahinga sila ng maayos. Hindi sila kasi nagpapanting na sila. Kung mainit masyado, lalo silang nahirapan, di ba? Parang pagaganahin lang natin yung ating mga common sense sa mga ganitong sitwasyon. Minsan parang ang may aso na nahihiyang manganak kapag maraming nakatingin. So, at least ito si Bailey, kilala naman niya kami, so hindi na siya nahiya. Nung una, parang ano naman siya, wala naman, hindi siya nahiya eh. Siguro dahil sanay na sanay siya sa amin. Pero yun nga, yung nagle-labor siya, kung saan siya tumatakbo na lugar, parang gusto niyang itago yung kanyang panganganak. Parang sa isang sulok, ganyan. Kaso hindi naman pwede. Kaya yun, simula nun, niyaya ko na siya papasok ng bahay. Yung pagkatapos niyang magpupo ng malambot. Kasi isa yun sa mga sign eh. Pag naipupo niya na yun, pwede mo na siyang papasukin sa loob ng bahay. Kung saan man siya manganganak. So, pero kahit nakapupo na siya, may mga paunti-unti pa rin siyang nilabas. Kaya kailangan mabilis yung kamay mo para malinis mo agad yung puwet niya, hindi mapunta yung pupo niya dun sa puppies, di ba? Para iwas sa contamination, bacteria, ganyan. So, bali kailangan lang mabilis kang kumilos. Mabilis pero kalmado. Yung tipong yung utak mo, kalmado kung ano yung next move. Kasi minsan pagka nagpapanik ka, hindi mo na alam, mali na pala yung ginawa mo. Di ba? So, mabilis kumilos pero kalmado. Presence of mind. Yun, importante yun. Kung ano na yung next move na gagawin mo. Kailangan alam mo lang. Diba? So, yan. Pahipahinga na naman siya. Medyo matagal-tagal yan. Yan na yata yung last na puppy niya. So, tiyaga lang. Mapasasan ba't makakaraos din. Diba? Ayan na sila. Ang cute nila, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, yan. 1, 2, 3, 4. Bakit parang 4 pa lang yan? 1, 2, 3, 4. So, yan. Ang cute nila. Mukhang mali pa yata tayo ng bilang, So, pang-4 pa lang ba yan? So, at least, nasabi lang natin yung mga oras, mga interval, kung ano yung mga dapat gawin. Diba? Itong journey na to ay talaga na mga alam ko na makakatulong sa iba na first time lang din, sa mga beginners na magpapaanak ng kanilang mga dogs. Diba? At least kahit papaano meron kayong konting kaalaman para sa inyong future kumadron na journey. Ganon. So, yan. Comfort nyo lang ang inyong dog para
ano siya, maramdaman niyang nandyan kayo, support sa kanya. Yun. Tapos niyan, after niya mga anak, siguro mga after ilang oras, kumain na rin siya. So, naghanda ako ng dog food niya. Yun nga, yung dog food na pang puppy. At saka nilagyan ko ng pinagkuluan ng malunggay. Siyempre, kasama pati yung yung dahon ng malunggay para talagang healthy. So, sa mga susunod na pakain sa kanila, dapat mas masustansya, mas marami, kasi nga kailangan nila makabawi ng lakas at saka magpapadede pa sila hanggang 3 weeks yata eh. Basta 1 month, parang mag-uumpisa ng awatin yung mga puppies sa papadede. Pwede na silang umpisahan ng dog food na pinalambot. Yun, kasi nga wala pa sila masyadong ngipin siguro noon pag 1 month. Kaya kailangan yung pinalambot na. Actually, yung mga dog namin, kahit malalaki yan, pinapalambot namin yung mga dog food nila bago nilang kainin. Kasi nga dehydrated masyado yung mga dog food. Kaya sa pagpapalambot nun, nahahydrate natin yung kanilang pagkain. Ganon. So, napaka-tipid nito ni Bailey. Hindi yan nakapag-vitamins na kung ano-ano. Yun lang, malunggay lang talaga. Wala kami biniling ibang mga vitamins na pangbuntis. Awa ng Diyos. Okay naman. Ayun minsan nagugulat siya, bigla siyang tumatayo. So, parang nakakatakot, nawawasiwas yung yung puppy. Yan, kaya kailangan mabilis yung kamay mo. Salo mo agad. Hindi pwedeng mahina ka na babagal-bagal. Yan, kailangan ready ka sa sitwasyon na mabilisan pero kalmado. So, yan, nakatulong yung mga damit na nilaban natin para hindi siya maging messy yung place. Kasi nga every time na may nahuhulog siyang mga liquid na didirekta na doon sa mga damit na pinrovide natin para sa kanya. So, natatanggal lang sa sahig yung mga damit kasi nga, ang likot niya. So, buti na lang yung time na yan, mainit. Hindi siya lalamigin sa sahig. Dahil mainit nga yung panahon, nakakatulong yung sahig para kahit papano, ma-relief siya sa init ng panahon. So, yan. I suggest na maglagay din kayo ng karton kung may karton. Para pangsalo na rin ng mga liquid, mga dugo, ganyan. So, yung mga napagduguan na niya, lalaban na natin yan after. Para magpapalit tayo ng panibagong sapin, which is mga damit pa rin na malinis. So, marami tayong hinanda na ganyan na damit. Para nga, yan, nagamit na natin, di ba? Ganun lang kasimple. Kailangan lang talaga prepared tayo. So, yan na ba yung pang-anim? Parang yan na yata eh. Pang-5 or pang-6 yan. So, ganun lang naman. Yung pinakahuli is, yun yung pinakamatagal. Na akala namin wala nang lalabas. So, yan, napakadali lang, nakakakaba lang. So, di ba, ang daling kumilos kapag walang gloves. Pero iba kasi madiriin eh, kasi yung pinakabalot, parang masyadong masipon, slimy masyado eh. So, kung madiriin ka, mag-gloves ka na nga lang. Ako hindi naman ako madiriin, kaya yung kamay ko mismo ang ginamit ko para hawakan yung mga puppies na lumalabas. Although, malansa. Maghuhugas ka naman mamaya, later, after mong magpaanak eh. Diba? Pwede ka naman maghugas, magsabon. So, yan. Ganyan lang kasimple. Bali sa mga araw na ito, pangatlong araw na ng mga puppies. So, 3 days na po sila. Yan, 3 days after giving birth.
So, yan. Ang kukulit nila. Ano na lang po tayo, stay tuned sa mga updates sa mga makukulit na puppies. At balak din naming mamigay sa mga talagang alam namin na maaalagaan sila ng maayos. Siyempre, 'di ba? Parang nakakaawa naman kung ang pagbibigyan mo irresponsible, 'di ba? Sana yung mapagbigyan talaga namang maalagaan sila ng maayos. So, yung meron kaming ikikip, meron din po kaming ibibigay. So, bahala na. Makikita nyo naman sa mga updates namin kung ilan lang yung natira. At sana mag-pray kami kay God na yung makakuha is talagang mamahalin sila habang sila ay nabubuhay. Kung kaya nga lang sana namin lahat na i-keep silang lahat, okay sana. Kanya lang, medyo hirap ang life, 'di ba? Kaya naman medyo kung merong mag-aampon, mag-a-adapt, ay masaya naman kami. At sana make sure lang na responsible pet owner talaga siya. So, yun ang aming mga sinisiguro. So, ang breed na to is halong Aspin at Shih Tzu and Lhasa Apsa, parang ganon. So, dalawang breed na minix at may combination ito ni Bailey Aspin. So, ang sigurado lang talaga tayo, sila ay pure dog. Hindi man sila purebred dog, pero sila ay pure dog. So, kung dog lover ka, hindi importante yung breed. Ang importante talaga na dog sila, 'di ba? Kung talagang dog lover ka. Oo, mapa-Aspin man 'yan, may breed. Dapat alam mo 'yan, dapat mahal mo sila. Dapat pantay-pantay. Hindi porket may breed, ayan na yata yung last lumalabas na. Hindi porket may breed, yun lang mamahalin mo. Tapos yung Aspin, pinapabayaan mo. Marami akong nakikitang ganyan. Pagka may breed, mahal na mahal nila. Pero pag Aspin yun, nakatali lang sa labas, mainitan, malamigan, wala silang pakialam. Papakainin nila kung kailan lang nila gusto. Mga walang puso, walang kaluluwa. Yun, ewan ko ba't may mga ganong tao. So, ayan, lumabas na nga. Yan na nga ba ang pinakahuli? Nagkamali pa yata tayo ng bilang. Hanggang ngayon kasi puyat pa rin po tayo. Hindi pa rin tayo nakaka-recover ng bonggang-bongga. So, at least, yung mga talagang importanteng bagay ay nasabi naman natin. At least meron kayong mga reference kung sakaling sa inyo naman mangyari ang ganitong sitwasyon, makatulong nawa. So, ano ba yan? Humingay na ang paligid, merong nagga-grind. So, ang hirap mag-vlog kapag yung may mga ingay kang maririnig. So, pasensya na. So, yun na nga, kung ikaw ay talagang dog lover, syempre, talagang dapat maalam ka, ready ka sa mga ganitong sitwasyon. Kung ayaw mo naman ng ganitong sitwasyon, kailangan spay mo sila or neuter, pakapon mo sila para walang ganitong sitwasyon. Hindi ka magkakaroon ng maraming puppies na aalagaan. Pero kung gusto mo mag-alaga, so yan, ganun lang kasimple. Panoorin mo lamang ang video na to para kahit papano meron kang knowledge at maging ready ka sa iyong journey na tatahakin. So, malaking bagay talaga ang YouTube para ikaw ay magkaroon ng sapat na kaalaman. Napakaraming tutorial, mga giving birth, kinemi root, mga ganyan. Ewan ko na lang kung di ka pa matuto. Thank you talaga kay YouTube sa kanyang bigay na mga kaalaman. So, malapit-lapit na pong matapos ang ating vlog.
So, nagpapahinga na rin po ang ating buntis or hindi na pala buntis. Ang ating newly mother na si Bailey, si Mama Dog Bailey. So, update ko po kayo sa mga future journey pa niya. Yes, mami na po ang ating si Bailey. So, all the way, talagang di namin siya pinabayaan. Ngayon, ang kanyang mga puppies naman ang aming aalagaan. So, back to grade 1. Okay lang, ganun talaga, that's life. Kailangan lang matuto sa mga pagkakamali, sa mga mistakes. Kailangan talaga supervision is really important. Okay, yan na po sila. Ang ating mga bagong pack ng dog sa aming bahay. So, yan ang mga little angels, mga bagong loyal companions ng ating bahay na ito. Pagod na pagod ang ating mama dog. So, yan na po natin siya magpahinga. Thanks for watching, everyone. I hope you learned something. Okay, see you on the next one. Goodbye. God bless. So, pahinga ka na, bebe. Bebe Belly. So, last na yan, Bebe Belly, ha? Hindi na yan masusundan. Promise. Okay. Bye, guys. Ayun ang cute, oh. Parang mga daga. Umpisa na ang panibagong journey. Bye!